Meron na naman po tayong isang napakalaking balita ngayon dito sa mundo ng crypto. Matapos po ang matinding pag-akyat ni Bitcoin sa kanyang bagong all-time high na halos $118,800, bigla po itong bumagsak at naging bearish ang sentiment sa market. Pero ang tanong, ano nga ba ang dahilan sa likod ng biglaang pagbagsak ni Bitcoin? At ang sagot po dyan, isang political move ni US President Donald Trump na muling yumanig sa global economy. Ngayong araw kasi na ito ay inannounce na po ni Pangulong Donald Trump na siya ay magpapatupad ng 30% tariff or buwis sa mga produkto mula sa European Union at saka Mexico. Kaya ang epekto, agad pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin mula po sa presyong $118,200 at mukhang bababa pa ito lalo. Pero paano nga ba konektado ang mga international trade policies sa presyo ni Bitcoin? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan, ilan lamang po yan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang tariff na ipinatupad ni Pangulong Trump? Yan, ang tariff ay isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga imported na products or produkto mula sa ibang bansa. Ang layunin nito ay protektahan po ang lokal na ekonomiya at negosyo ng isang bansa. Sa madaling salita, gusto po ni Pangulong Trump na mabawasan ang pag-angkat ng mga produkto mula sa EU at Mexico para masuportahan ang mga produktong gawa sa Amerika. Nito pong July 7 ay nagsimula na si Pangulong Trump na magpadala ng trade letters sa iba't ibang bansa tulad po ng Japan at South Korea. Meron din po tayo niyan. Meron na rin natanggap ang Pilipinas na trade letter mula kay Pangulong Trump. At yan na nga yung isang dahilan kung bakit si Pangulong BBM ay nag-set up po ng meeting. Siya po ay makikipag-meeting kay Pangulong Trump para makipag-usap para kung sakaling ay hihilingin nila na babaan yung tariff na binigay sa atin. Ayan. Ngayon ay dito pa lang ay bumaba na po si Bitcoin sa ilalim ng presyong $108,000. At ngayon ay matapos po ang announcement ay ang bagong 30% tariff sa EU at Mexico ang siyang muling nagpabagsak kay Bitcoin. At yan na nga, si Bitcoin ay nasa ilalim na ng presyong $118,000. Yan, ngayon ay bakit nga ba apektado si Bitcoin sa desisyon na ito ni Pangulong Trump? Yan, marami pong nagtatanong. Crypto naman itong si Bitcoin. Bakit apektado po siya sa mga international tariff? Yan, ganito po kasi yan. Kahit decentralized si Bitcoin, ang value nito ay lubos na naapektuhan ng global economic events. Lalo na kapag ang balita ay may kinalaman po sa trade wars, inflation at mga policy changes ng mga malalaking ekonomiya tulad po ng Amerika. Kapag may banta po ng trade war, nagkakaroon po ng kawalan ng kumpiyansa sa mga market. Ang mga investors po ay nagiging mas maingat, mas defensive at kadalasan ay nagbebenta po ng risk assets tulad ni Bitcoin. Kaya sa tuwing may ganitong balita, agad itong nagpapababa sa presyo ni Bitcoin pero sa short term lamang. Ngayon ay gaano nga ba kalaki ang banta ng trade war kay Bitcoin? Yan, hindi ito ang unang beses na nangyari. Noong 2018 sa unang termino ni Pangulong Trump bilang presidente ay halos pareho rin ang eksena. Nag-impose po siya ng mga tariff sa China at ibang bansa. At ang resulta ay bumagsak po ang global stocks at nakaapekto na rin ito kay Bitcoin. Ngayon parang deja vu. Muli pong binubuhay ni Pangulong Trump ang tensyon sa global trade system. Pero ang malalang senaryo ay kung lalaban ang EU at Mexico
at magtataas din sila ng tariff laban sa US, ay maaari pong lumaki pa ang trade war. Kapag nangyari ito, lalong titindi ang uncertainty sa market at posible pong tuluyan ng bumagsak si Bitcoin sa mas mababang presyo. Ngayon ay bakit naman po pumalo ng all-time high si Bitcoin bago ito bumagsak? Yan, interesting din na malaman natin bago pa man ang announcement ni Pangulong Trump ay sumabog po si Bitcoin sa kanyang all-time high na $118,800. Yan, at bakit? May ilang dahilan po yan. Una, marami pong investors ang umaasa na magiging safe haven muli si Bitcoin lalo na sa harap ng inflation at saka economic uncertainty. Pangalawa, may mga positive news din mula sa institutional adoption gaya po ng mga bagong Bitcoin ETF approvals at pagpasok po ng mga malalaking kumpanya sa crypto space. Pero dahil dito sa political announcement ni Pangulong Trump, agad po na naputol ang bullish momentum ni Bitcoin. Sa halip na magtuloy-tuloy paakyat, nagkaroon po ng panic selling at bumagsak ang presyo. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mangyari sa presyo ni Bitcoin sa mga susunod na araw? Marami pong analyst ang nagsasabing short-term bearish ngayon itong si Bitcoin. Kung hindi po mariresolba agad ang issue sa mga tariff at saka trade war, posible pang bumaba si Bitcoin sa ilalim ng $110,000 or baka mas mababa pa. Pero sa kabilang banda, kung magpakita po ng suporta ang market sa $115,000 na price level, maaaring ito ang maging bagong base para sa susunod na rally. Kaya ang payo po ng karamihan ay observe muna, huwag magpanik at alamin kung paano po gagalaw ang global market sa mga darating na linggo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Meron pong tatlo na posibleng maging epekto nito para sa atin. Una ay naapektuhan po ang global sentiment. Kapag negative po ang global news tulad nito, maraming altcoins ang sumusunod kay Bitcoin pababa. Ibig sabihin ay kahit hindi tayo direktang kasali sa trade war, damay din ang buong crypto market. Pangalawa ay mas nagiging volatile po ang market. Kapag may uncertainty, mas mabilis po ang galaw ng presyo, taas or baba. Kaya dapat doble ingat tayo sa pagpasok sa ating mga trades. At pangatlo ay nagkakaroon po ng opportunity. Yes po, kahit bearish ang market, may pagkakataon pa rin tayong bumili sa mas murang presyo. Ang mahalaga ay meron po tayong sapat na kaalaman at strategy para pumasok sa tamang timing. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ang announcement po dito ni Pangulong Trump ay hindi pang matagalang epekto kay Bitcoin. Isa lamang ito sa mga normal na balita sa global scene na nagpapakita kung gaano po kahalaga na updated tayo sa mga political at saka economic events. Naniniwala pa rin ako na solid si Bitcoin sa long term. Pero sa ngayon, kailangan natin na maging defensive at mapanuri. Hindi ito panahon ng padalos-dalos na investment. Ang panahon ngayon ay para po sa tamang research, disiplina at saka diversification. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.